Kasi kanina, nasa bus pa lang kami. Nagpunta kami ng doktor kahapon kasi sumasakit yung aking kanang balikat. At yung binigay na pain reliever ng doktor ay hindi epekto sa sakit. Kaya nga ako ay naghanap ng salon pass, Tinapal ko dito, sabi ko to sa mga kapatid na nasa bahay ng kapatid sa music ministry, sabi ko, nararamdaman ko tumatanda na ako. Sabi nila, pero bakit po? Kasi may salon pass na ako eh. So, magdamag na nararamdaman ko pa yung pain. Ngayon, kami dito sa bus. Pag-upo pa lang sa bus, my spirit started worshiping the Lord. And it was so amazing na ito yung tinuturing ko ng isang magandang experience ko sa Lord this day. Ano ba, habang nagpupuri ang Lord in between me at yung matabang babae, bumaba doon, Lord. Pahinga ako, pinipo niya yung aking right shoulder masakit. Gusto ko nang magwala sa loob ng bus sa pagpupuri sa Lord. Kasi naging kaugalian na namin mag-asawa na kapag kami ay nasa sa loob ng bus, hindi kami nagkikibuan. Nagpupuri kami pa rin sa Panginoon. At sabi ko, bakit parang ang aking asawa ay may karami sa akin? Ako ay luha na ako ng luha sa kagalaan aking nararamdaman. Sabi ko, bakit ang asawa ko umiiyak din? Bakit? Ano ba ang meron? Hindi ko na siya tinanaw hanggang sa kami ay nakalang dito. Praise God kasi, alam nyo, kung aking kamay na hindi ko pagtaas. Praise God. He did it this morning. Praise God. Napakabuti talaga ng Lord. Basta purihin mo siya, nagmumula sa puso mo. Everything you will say, it will gonna happen. Amen? So, ngayong umaga mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay the powerful Word of God. Amen? Sinong naniniwala na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Amen? Okay. The powerful Word of God that when He speaks of, it is so. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagsalita, iyon na yun. Ano? Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag sinabi sa iyo, kapatid, pupunta ka sa Qatar, pupunta ka sa Qatar. Kapag sinabi ng Diyos, yayaman ka, yayaman ka. Amen. Excited kayo, no? Sabi ng Lord sa akin kanina, magaling na yan, hindi po punan. Kaya ako naniniwala, pinagaling ko, nagtaas ko. Nung ako yung na-x-ray kahapon, natataas ng x-ray ko, nagtaas. Praise God. Okay. Isaiah chapter 55, verse 11. Sabi ko, so shall my word be, which goes out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall certainly do what I sent it to do. Ito yung salita ng Diyos. Ano? Ulitin ko. So shall my word be, which goes out of my mouth, it shall not return to me void. It shall accomplish what I please, and it shall certainly do what I sent it to do. Basahin natin sa Tagalog. Sino may Tagalog Bible dyan? This is speaking talaga dyan ng tao. O yan, sige. Si Pastora meron. Sige, basa. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Kapag nagsalita ang Diyos, lahat ng gusto niya, mangyayari, walang makakapigil. Amen? Okay. Tanda natin na kapag ang Diyos ay nagsalita,
walang nananatiling the same. Lagi may bago. At itatanda natin ito. Alalahanin natin from the very beginning, ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng salita. Ano? Ang sabi niya, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. At doon, determinado ang Lord na kapag sinabi niya yon, ito ay magaganap. Ano? At nung sinabi niya yon, nagkaroon ng universe. Ito pa isang magandang bagay sa Lord. Kapag siya ay nagsasalita, mayroong planning. No? Pinaplano niya ang lahat ng bagay. Katulad kung paano ginawa niya ang heaven and earth for 6 days, it was carefully planned. Plinano ng Diyos talaga yon. Kasi kung hindi planado, maaaring ang tao ginawa on the very first day. Amen? Pero ang tao, according to His plan, ginawa on the 6th day. Bakit? Kung ginawa ang tao on the first day, walang liwanag. Amen? Walang dagat, walang puno, walang halaman, walang pagkain kakainin. Mamamatay ang tao. So, I do believe na ang lahat ng bagay na ginagawa ng Lord ay carefully under His plan. Amen? Kaya plano ng Diyos, bawat sa isa sa inyo, makarating sa United Arab Emirates. Amen? Plano ng Diyos, hindi ka palang isinisilang, ikaw ay makararating sa lugar na ito. Hindi ito sinasadya, kapatid. Palakpakan natin ang Lord. Ito sa pagkakataon lang, kundi sinadya ng Lord. Ang lahat ng ito, according to Islam, kaya ka naniniwala. Plinano din ng Lord. Ang mga Pilipino, magkakaroon ng isang ship ng ilong, ng katulad nito. Amen? Pastor Richel. Pilipino yan. So, everything is carefully planned by God. Ang sabi doon sa Genesis chapter 1, verse 3 to 4. Tingnan po natin kapatid. And God said, let there be, 1, 3 to 4. Yeah, 1:4. Sabi niya? 1:4. And God saw the light that it was good, and God divided between the light and the darkness. Walang pinagsisihan ang Lord na ginawa. Sa lahat ng ginawa ng Lord, lahat ito maganda. Amen? Kung kaya, huwag mong sabihin sa iyong sarili, pangit naman ako. No! Lahat ng ginawa ng Diyos maganda, kaya sabihin mo sa iyong sarili, ako ay maganda sa paningin ng Lord. Amen? Hindi lang naman sa physical, ano? Maraming bagay na maganda sa buhay ng tao na binago ng Diyos. Amen? Diba? Nung una, wala kang kamalayan sa worship. Ano? Pero ngayon, talagang nag-uumapaw ang iyong kagalakan kapag nagpupuri ka sa Panginoon. Isang magandang bagay yun na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dati-dati, naroon ka lang sa Pilipinas, naghihintay nung wala. Pero nandito ka sa UAE, sumusweldo ka na ng 5,000 to 10,000 dirhams. No? That is something good na ginawa ng Lord. So, ibig sabihin, walang bagay na magaganap sa iyo na hindi maganda. Lahat ng magaganap sa iyong buhay, lahat maganda. Alam niyo, ako meron ka-share na isang pastor ng isang gabi. Ang sabi niya, nag-share siya sa akin kung paano palalaguin ang pera. Sabi ko, pastor, ako'y malulungkot. Taga-ibang church ko ito. Ako'y malulungkot kapag nalaman ko na ang iyong ministry na ay ang pagpapalaguin ng pera. Anong sabi niya sa akin? Kasi, pastor, in my 12 years kung paglilingkod sa Lord, ako ay full-time, walang nangyari sa akin. Sabi ko, I rebuke you in Jesus' name. Kasi ikaw ay lingkod ng Diyos, huwag mong sabihin walang ginawang maganda sa iyo ang Panginoon. Kapatid, kung meron mang pagsubok sa buhay ng Lord, this is one part, isang parte na ginagawa ng Diyos sa atin to shape us, to mold us, leading to a mature and a disciplined
So, huwag mong sabihin na kung meron kang nararanasan sa sandaling ito na sa palagay mo hindi maganda, huwag kang magsisi. Unless otherwise, ito'y bagay ng personal mong ginawa para ikaw ay malayo sa Lord. Whenever God revealed His plans, ang lahat ng bagay ay basta na lang nangyayari. Sabi ko sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. So, lahat ng bagay na gusto ng Diyos maganda para sa atin. Kaya lamang tayo minsan ay nawawala sa tunay ng gusto ng Diyos, tayo na ang lumalayo sa gusto ng Panginoon sa atin. But remember, walang plano hindi maganda ang Diyos sa iyo. Lahat ng plano ng Diyos sa iyo maganda. Bakit? You are now a son. You are now a child of God. Sabi ng John 1:12, for as many have received Him, then given the right to become children of God. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, anak ka ng Diyos. Oh. Huwag mong kalilimutan yan, anak ka ng Diyos, at ang anak ng Diyos, pinagpapala. Amen! Ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos, sumasama ang buhay. Amen! Ang anak ng Diyos, hindi pinababayaan ng Ama. Amen! Yan ang tandaan po natin mga kapatid, that you are a son. You are a child of God. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang panganay daw po natin, ang ating Panginoong Jesus. And as many have received Him, they have given the right to become children of God. Kaya tayo, hindi lang tayo churchmates, tayo magkakapatid talaga. We are now belong to the citizenry of Israel. Bakit? The same salvation, the same Lord offered both to the Jews and to the Gentiles, then become Israelites. Israelita ka, kapatid. Israelita ka. Sabihin mo sa kaliwa mo, Israelita ka. Kung kaya, kung nasa paligid ng Israel, inokondena, at sila ay inaalimura, dapat nararamdaman ko ang sakit noon dahil ang inaalimura nila ay ang mga anak ng Diyos. Kailan man ang Diyos hindi nagsabi, ano kaya kung gawin ko to? No? Everything is under His careful planning. Pinaplano talaga ng Lord ang lahat ng bagay. At kapag siya'y nagsinabi, may sinabi siya, determinado, hindi na pwedeng magbago. Kaya pag sinabi ng Lord sa iyo, mag-i-increase ka ng 10,000 next year, sinabi ng Lord. Ano lang taas natin? Tanggapin mo. Amen. Paniwalaan mo. Amen. Alam niyo, nung kami inasal na mag-asawa, sabi ko, ititira ko si Pastor Jean sa isang kahon. Sinabi ko yon. Ano nangyari? Ang unang bahay namin, 40 ka lang ng kahon. Pagkatapos nun, sabi ko, ako, pagagandahin ko ang bahay na kahon na to. Sinabi ko yon. Kasi ako'y naniniwala, ang Lord sumasama sa anak ng Diyos. Nung sinabi ko yon, aba, nabago yung aming bahay. Nagsabi ako, ako'y pupunta ng Saudi Arabia. After 1 month, lumabas sa dyaryo, ganoong kaliit na advertisement. Yung palang pinakamalaking kumpanya doon sa Saudi Arabia, ang Saudi Aramco, napunta ako ng Saudi Arabia. After 1 year, ako'y na-homesick. Iyak ako nag-iyak. Ganito pala mag-abroad. Aling ko ang pera kung ako malayo sa pamilya. Sabi ko, ayaw ko na sa kumpanyang ito. Pupunta ako sa United Arab Emirates,
magtatrabaho ako sa gasto. Yun ang aking pinagtatrabahuhan for 16 years now. Yun ang aking pinagtara at binigay ng Lord. Excited kaya ano? Tanda natin. Ang Lord, nung siya'y bumaba dito sa lupa, nakita natin na naman. Bawat sabihin ng Lord nangyayari. Di ba? Ano yung sumunod na verse, kapatid? Luke chapter 5, verse 13, ang sabi na po, and stretching out the hand, he touched him, saying, I will be clean. And immediately, the leprosy departed from him. Sinabi ng Lord, gumaling ka. Gumaling ang may ketong. Ano? Sinabi ng Lord, gumaling ka. Gumaling siya. Tingnan po natin ang sumunod. Luke chapter 18, verse 42. And Jesus said to him, ito yung isang kaso naman, receive your sight, your faith has saved you. Ano? Sinabi ng Lord, salita lang niya, receive your sight. Nangyari, nakakita yung pilay. Walang nagkakita. Nakakita yung bulan. Ano? Parang hindi kayo nakikinay. Nakakita yung bulan. Ano? Okay. At isang bagay na makatotohanan. Ano mang sabihin ng Lord, maganda o pangit nangyayari. Diba? Nung makakita ang Lord, pakibukas na. Nung makakita ang Lord, nung makakita ang Lord ng isang barren na fig tree, wala bunga. Ano? And at that time, gusto ng Lord kumain ng bunga ng fig tree. Pero, na-disappoint siya kasi walang bunga yung fig tree. Diba? Nagbitaw ang Lord ng curse. Diba? Nagbitaw ang Lord ng curse. Ano ang nangyari? Hindi na talaga completely nagkaroon ng bunga ang fig tree. At ito'y naalala ni Peter, kung sila'y lumalampas kasama ng Lord, sabi ni Peter sa kanya, Panginoon, hindi po ba ito yung fig tree na sinumpa mo? Ibig sabihin, for every word of God na sinumpit niya, malaki o, ano ba tawag doon? Tama man o mali. Oo, ano ba yun? Maganda o hindi, ito ay nagaganap. In John chapter 8, verse 11, and she said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I give judgment. Go and sin no more. So, sa isang salita lang ng Lord, yung isang babaeng makasalanan, siya ay napatawad. Sa isang salita lang ng Lord, nung humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, pinatawad ka, kapatid, ng Panginoon. Sa isang salita lang ng Lord, nung sinabi mo, Lord, gusto ko pong makarating sa iyo, narinig yun ng Diyos. Kaya binigay sa iyo. Ano? And Jesus did take only one attempt to raise Lazarus from the dead. Tignan natin ng John 11:43. And saying these things, he cried with a loud voice, Lazarus, here, outside. Baka pangyarihin talaga ang salita ng Lord. Ang sabi niya, Lazarus, lumabas ka dyan. Ano nangyari? Si Lazarus talaga lumabas. Buhay na buhay. Iniwan ang espiritu ng kamatayan kasi ang nagsalita ay Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na sa ating Panginoon Jesus ay Diyos? Amen? Kasi ang mga taong hindi naniniwala na ang Panginoon Jesus ay Diyos, hindi siya maliligtas. Hindi siya makakarating doon sa kaluwalhatian. At walang bagay na binanggit ang Lord na hindi naganap. Tandaan natin. Highlighted sa ibang Bible ang lahat ng sinabi ng Lord. Lahat ng sinabi niya naganap. Walang hindi naganap sa sinabi ng Panginoon ko. Kaya kapag may sinabi sa iyo ang Lord, ang kanya mo yun, mangyayari yun. Amen? Ano yun po, the very reason bakit si Moses was not able
to come into Canaan? It was a disobedience from the Lord. Bakit? Ang sabi ng Lord, ito yung salita ko. Kausapin mo yung bato, at pag kinausap mo siya, sa kanya'y lalabas ang streams of living water. Anong ginawa ni Moses? Hindi niya pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Ano? Sa halip na kausapin niya yung bato, ang ginawa niya, pinupok niya ito ng 2 beses, not knowing that that rock was the Lord Jesus Himself. Hindi niya alam na ang Panginoong Jesus yung kanyang pinupok. Kung kaya, Lord, ang Diyos naman nagalit kay Moses kung kaya hindi siya pinarating dito sa lupang pangako. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, katabi, sabihin mo, kapatid, sundin mo ang salita ng Diyos. Pastor Nole, kapag sinabi ng Lord, kausapin mo yung pintuan doon sa iyong kwarto mo, kakausapin mo. Amen? Amen. Huwag kang magdududa. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Aangat ang buhay mo. Maghintay ka ng salita ng Diyos. Amen? Kapag walang naririnig, ay huwag ka munang aasa agad. Kasi kailangan mayroong word na maririnig ka sa Lord. Ano? Ano ang nangyari doon sa mga taong hindi sumunod sa salita ng Diyos, di ba? Si Moses, hindi nakarating doon sa lupang pangako. Yung mga iba ng mga Israelita, hindi rin naniwala sa salita ng Diyos through Moses. Hindi rin sila nakasama doon. Sila'y namatay sa ilan. Ano? Sa wilderness, sila'y namatay. Anong sabi ng Lord kay Jonah? Pumunta ka doon sa Nineveh. Hindi naniwala si Jonah. Ano? Nagkaroon siya ng kanyang sariling interpretation. Doon ako pumunta sa Tartus. Mas maganda doon. Hindi siya naniwala sa Lord kasi ito ang danger ng kapatid kapag hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Ano nangyari kay Jonah? Siya ay nilulot ng balyena at 3 araw nandoon kung hindi siya pinatawad ng Lord sa kanyang paghingi ng tawad sa kanyang ginawang kasalanan sa pagsalangsang sa salita ng Diyos, hindi siya iluluwal doon sa pampal. Ano? Sa Nineveh. Kung kaya, there is always a danger kapag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos. Susunod ba tayo? Amen. Susunod ba lahat? Amen. Amen. So, punta tayo doon sa isang bagay. Kapag sinabi ng Lord, ibigay mo yung tithes mo, ibibigay mo. Amen. Kasi salita yun niya yun eh. Ano ba ang sabi ng Malakay 3:10? Ibigay mo lang ba? Hindi. May kasunod. Ang sabi ng Lord, kung hindi, bubuksan ko ang durungawan ng langit at do'y ibubuhos sa'yo. Siksik iglig na kuumapaw na blessings mula sa Lord. And this is the word of God na talagang pinaniwalaan ko. Alam nyo, when it comes to this word, to this typing, ako'y nahihiyan. I-discuss ko sa inyo. And alam ko naman kayo mga anak ng Diyos. Alam ko kayo naniniwala sa salita ng Diyos. But this is my responsibility for each one of you na pakailangan sundin ang salita ng Lord. Without any interpretation by ourselves, but the interpretation of the Word of God itself. Bakit? Alam nyo, nung una, 2 taon na akong Kristiyano, hindi naniniwala sa tithing na yan. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng pastor. Gusto ko ang Lord ang magsabi sa akin patungkol diyan. Narinig ng Lord na challenge ng Diyos. Ano mo anong nangyari? Nagsimulang magkasakit ang aking mga anak. Every month, mayroong anak akong ipapasok sa ospital. At ang aking ginagasto sa ospital,
it is 3 times more than doon sa dapat na ibigay ko para sa Panginoon. Second month, the same. Third month, fourth month, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, lumala ang pagpagkakasakit sa aking pamilya. Umiiyak si Pastor Adin, isuko mo, pride mo sa Lord. Ang taas ang pride ko, ayaw kong makinig sa mga pastor na yan. But when I believe the Word of God, nung sabi ng Lord, bubuksan ko ang durungan ko ng langit. Alam niyo po, after 1 year, on the very first month, time na ako'y nagbigay, bigay ko Lord, bibigay ko lang po sa iyo, sinusuko ko po ang aking pride. Alam niyo, walang dinala sa ospital. Palakpan natin sa iyo. Katalawang buwan, binigay ko, walang na ospital. Patatlong buwan, walang na ospital. Pa-4, pa-5, pa-6, pa-8. 25 years na ngayon, wala nang nahuhospital. Praise the Lord. At ano ang ginawa ng Lord? Ibinuhos ang pagpapala. Ibig sabihin, when we do believe in the Word of God, it will gonna happen. Kaya maniwala ka sa salita ng Diyos na kapag ginawa mo yun, siksik-lig-lig at umapaw, ibibigay sa iyo ng Lord ang lahat ng kanyang promises. At huwag kang magkaroon ng sarili mong interpretasyon. Ang salita ng Diyos, sabi, anong niyo, sabi ni Brother Prime, kay Reverend Gani, nung kami magkakaharap doon sa Abu Dhabi, sabi niya, sa akin yung sinabi, Red, ako po'y nababar din doon po sa ating Pioneering Church doon sa Baco, Mindoro. Pwede po ba na kalahati lang yung aking ibibigay at yung kalahati ay bibili ko po ng gamit, ipadadala ko po doon sa church. Sabi niya, the Word of God is the Word of God. Huwag kang magkaroon ng iyong sariling interpretation. Kapag sinabi ng Lord, kailangan sundin. Hindi po pwedeng kumain ka sa restaurant dito o ka magpapayad sa Abu Dhabi sa restaurant. Ano? Hindi pwede yun. Huwag kang magkaroon ng sarili mong interpretasyon. Ang Word of God, totoo yan. Alam nyo, ang Lord, when He came here, it is by or through the conception of the Holy Spirit. Amen? Amen. It is the conception of the Holy Spirit. And He had to be baptized with the Holy Spirit kasi He was in the flesh. You know? Nasa flesh siya. And it is to prove to man na kapag ang isang tao ay nabaptize ng Holy Spirit, he will be given the authority and the power. Amen? Ano nangyari? Nung siya'y nabaptize ng tubig, nung siya'y umaahon doon, ang sabi ni John the Baptist, nakita ko ang Espiritu ng Diyos in the form of dove, ano po? Descending to the Son of God. Ibig sabihin, at that time, nabaptize ng Holy Spirit ang Panginoong Jesus. And the moment, mga kapatid, you receive the Lord Jesus as your Lord and Savior, you receive the Holy Spirit of God. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, may Holy Spirit ka. Doon sa kaliwa, may Holy Spirit ka. Kaya ganapin mo ang kalooban ng Lord. Amen. Ang hindi gumaganap sa kalooban ng Lord, walang Holy Spirit. Bakit? It is the Holy Spirit of God that convicts us to praise the Lord. It is the Holy Spirit of God that convicts us to read His Word. It is the Holy Spirit of God that convicts us to do humanitarian activities. Ano? Lahat ng makalangit na bagay ginagawa mo, it is by the conviction of the Holy Spirit that it is in you and in me and for every person who received Christ as His Lord and Savior. Tandaan nyo yan, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan. And the baptism with the Holy Spirit is different with receiving the Holy Spirit. Kasi the baptism of the Holy Spirit
It is God's impartation of His power and authority. Hindi ba doon sa chapter 2 ng Acts, doon sa Pentecost, nung sila'y nagpupuri sa Lord, dumating ang baptism of the Holy Spirit, and the first sign that they are baptized with the Holy Spirit, each one of them or all of them spoke a different language. Ano? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Kung kaya, yun ay isang sign. Ano nangyari? Nung lumabas si Peter, kasama si John, meron isang paralipiko. Ang sabi ni Peter, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kaya kapatid, when you receive the baptism of the Holy Spirit, you receive power. Amen. Amen? You receive the authority. Meron kang authority na magpalayas ng demonyo. May authority kang magpalayas ng may sakit. Kaya ano man ang sabihin mo kapag yung kasama mo sa plot na meron may sakit, sabihin mo lang, in Jesus' name, sakit, lumayas ka, lalayas yun because you have the authority and the power of God. Amen. Yun ang katotohanan, huwag mong kalilimutan. Ngayon, bakit kung minsan nalulungmo ka? Parang tingin mo parang wala kang kabuhay-buhay ng espiritu mo. Kasi hindi ka nagsasalita. Ano? Yung sabi ko sa inyo kanina, ang sabi ko, pupunta ako ng Saudi Arabia because I was baptized with the Holy Spirit during the intercessory. Ano po, yung sa joint fellowship ng mga church doon sa Batangas, nagkaroon ng prayer meeting, intercessory group doon. I was baptized with the Holy Spirit and I received the power. I received that authority from the Lord. Bakit sabi ng Lord? Luke chapter 10 verse 18. I have given you the authority to trample down snakes and scorpions. Binigyan ka kapatid ng authority ng Lord. Kaya alam nyo, kapag nalaman mo na meron kang authority, maging maingat ka sa iyong salita. Bakit? Everything that you will say, good or not, it will not gonna happen. The Lord Jesus, when He spoke curse against doon sa fig tree, He was given the power by the Lord, by God the Father there, because He was baptized with the Holy Spirit. Ito'y naranasan ko. I just want to share it to you. Nabaptize ako ng Holy Spirit, not knowing, walang nakakapanturo sa akin. Sa aking pananalangin, mayroon akong nakitang isang kaibigan na nabangga ng tricycle. And I was so excited na ipaalam ko sa kanya just to give him the warning. Okay? Alam niyo nung makita ko siya, ay kaibigan, mababangga ka ng tricycle. After 1 week, nabangga nga ng tricycle, praise God, buhay yung tao. So meaning mga kapatid, there is a power in our word. There is a power in the word of God that He gave into each one of us. Kaya nga nung sabi ko, ititar ko siya doon sa kahon. Narinig ng Diyos, ginawa ng Panginoon. Aayusin ko ang bahay na ito. Narinig ng Lord, deklarasyon ko, binigyan ng Lord ng pera, nakaayos yung bahay. Nagdeklara ako, pupunta ako sa Saudi Arabia, narinig ng Lord, pinapunta ko ng Saudi Arabia. Anong gusto mong sabihin sa buhay mo ngayon? Sabihin mo na. You have that power. You have that authority. Kung kaya ikaw ngayon, marahil sabihin mo sa sarili mo, ako'y baon sa utang, ay bakit? Kasi yun ang sinabi mo eh. Kaya sabihin mo, ako'y walang utang. Amen? Ako'y walang sakit. Amen? Ako'y pinagpala ng Diyos. There is
kayong magbibitaw ng slandering sa inyong mga pastor. Tapos bumuti pa ang sabihin niyo, umangos ang ilong ni Pastor Richel. Ngayon, ano gusto mong mangyari sa buhay mo? Sige, ayaw niyo iparinig sa akin. Kaya sa presyo. Ayaw tayo. And I will give you 10 minutes. Whatever you want to happen, gusto mong maligtas sa iyong mga mahal sa buhay? Sabihin mo kayo, maliligtas ang aking nanay, ang aking tatay. Gusto mo magkaroon ng isang magarang kotse? Sabihin mo, magkakaroon ako ng kotse. Gusto mo magkaroon ng isang bahay? Sabihin mo, magkakaroon ako ng bahay. Ako'y magkakaroon ng kaligayahan sa buhay. Dadating yun. Ayaw ko na ng kabiguan. Dadating yun. Makakaahon ako sa utang. Mangyayari yun. Ako ay magkakaroon ng increase na ganito. Mangyayari yun. Start now! Puragaya siyang nararabaya siyang puragaya. Hallelujah! Puragaya siyang nararabaya siyang puragaya. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Lord, move mightily. Pakinggan mo, Panginoon, ang declaration ng kanilang kalabi. Pakinggan mo, Panginoon, ang sinasabi ng iyong mga anak. Hallelujah. Lord, walang isa sa naririto ngayon ang makakaranas ng paghihirap. I declare in your name, Lord Jesus. Ang lahat ng naririto, I declare, O Father God, through the power of your Holy Spirit in Jesus' mighty name, kapayapaan narating sa kanilang buhay at mananatiling ito. Come on, church. Sige, sabihin mo na. Ideklara mo ang gusto mo mangyari sa pamilya mo, yung buhay. Sabihin mo, yung kuripot mo, employer, magiging generous in Jesus' name. Yung masungin mong amo, babait siya, magiging maamo in Jesus' name. Sabihin mo. Lahat ng inare-reveal ng Holy Spirit sa'yo, sige, sabihin mo. Gusto mo makarating ang iyong asawa dito, sabihin mo, makakarating ang aking asawa dito sa UAE, magkakasama kami. Purabaya siya, purabayanda. Purabaya, purabaya, ay. Hallelujah. Yes, Lord. Pakinggan mo, Panginoon, ang deklarasyon ng iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah.
Lord, when you speak, it is so. Kapag sinabi mo, nangyayari, Panginoon. As you have gave us, Panginoon, na authority and power, Lord, lahat ng diniklara ng iyong bayan, it will gonna happen, Lord. For they are your children. They are no more slaves under Jehovah. But we are under your grace, O God, through your Son Jesus. Kung kaya lahat ng grace, nais mong ibigay sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. I declare ang bigas sa nila, hindi na mauubusan. In Jesus' name. Hallelujah. I am giving you time. Pag wala ka nang maideklara, ibulat mo lang yung mata. If you want to continue, just keep closing your eyes. Maghintay lang ako. Lahat kayo bukas ang mata. Pero hanggang may nakikita akong nakapikit pa, nagdedeklara,